Good day mga kababams Bookplay. Today tuturo ko sa inyo kung paano ba tayo magpa-file ng complaint against sa e-wallet na meron tayo na encounter na problem. For example, sa GCash na walang kayo ng pera or gumawa kayo ng transaction pero hindi nyo na-receive or hindi na-receive ng receiver yung pera or anything na about sa kaperahan, pwede tayo mag-file ng complaint sa kanila gamit itong Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi lang tungkol sa GCash, pwede rin sa Paymaya at iba pang bangko, okay? So today, tuturo ko kung paano pwede tayo mag-email sa kanila or sa mismong website nila. Pero I recommend dito na lang sa my Facebook page nila. So hanapin nyo lang sa Facebook itong Bangko Sentral ng Pilipinas and pakiusap, tingnan nyo mabuti kung eto ba talaga yung makikita nyo dahil madami rin gumagawa ng fake page, okay? So, kailangan marunong din tayong tumingin kung tama nga ba yung ating mini-message. So, dito, pwede kang mag-type dito ng get started pero yung akin, dito ko na tinype yung mismong problem na na-encounter ko kay GCash. And bago nga pala tayo mag-proceed, siguraduhin nyo lang na meron kayong katibayan katulad ng reference number, photo, or screenshot na kayo ay kumontak muna sa kanilang customer service. So for example, sa may GCash, nawawalan ako ng pera. So kailangan ko munang i-contact si GCash dun sa may submit ticket. So meron na tayong tutorial kung paano ba mag-submit ng ticket kay GCash. Yun ay updated kaya pwede nyong panoodin para kung sakaling mag-work sa inyo, hindi nyo na kailangan mag-file ng complaint. Okay? Pero kapag halimbawa hindi sila nag-reply or ilang days na, halimbawa lumampas na ng 5 days, pwede na tayo mag-complain sa kanila gamit itong Bangko Sentral. Meron lang naman mga few questions dito na kailangan natin sagutin. So, kailangan mindful tayo and naiintindihan natin. Kapag hindi natin alam or hindi tayo masyadong magaling sa English, pwede tayong gumamit ng AI tapos ipa-translate natin sa Tagalog. Or pwede rin naman yung Tagalog natin, ipa-translate natin sa English para makapag-send kayo dito ng English. So dito, i-greet tayo, hi, I'm Bob, the BSP online buddy. Now, bago tayo makapag-proceed, kailangan natin basahin muna yung BSP privacy. So once na mabasa nyo na, pero kahit di nyo na basahin, ang importante dito, magsagot kayo ng yes. Kasi ibig sabihin nun, i-collect nila yung ating personal data. So once na ma-input na natin dito yung yes, ibibigay na natin yung full name natin. Okay lang kahit fake Facebook yung ginagamit mo or iba yung pangalan ng Facebook account mo. Ang importante, ilalagay natin dito yung buong pangalan natin. Then, hihingan din tayo dito ng ating email address. So, importante na active yung email address na ibibigay natin. So, once na maibigay na natin yung ating full name and yung ating email, ang gagawin naman natin dito ay itatype natin kung saan nga ba tayo naka-encounter ng problem or kung ano nga bang institution yung i-complain natin. So, GCash, tinype ko dito GCash. Pwede rin pala sa pawn shop. Ayan, makikita nyo dito. Pwede natin ibigay yung bank or e-money or pawn shop dito. Now, dito, tatanungin ulit tayo for verification. Would you like to file a complaint against GCash? So, i-type nyo lang dito, yes. Have you contacted the concerned institution? So, kailangan ang isasagot nyo dito, yes. And katulad ng sabi ko sa inyo, bago tayo nag-start, kailangan kumontak muna tayo sa kanilang customer support. Kasi kailangan din natin mag-send dito ng screenshot na talagang kumontak muna tayo, okay? Dito, tatanungin tayo ng ating contact number. So, yung contact number natin, i-input natin dito. And mas mainam kung yung contact number natin, ito rin yung ginamit natin doon sa ating GCash account. So, dito naman sa may sex at birth, kailangan lang natin ilagay dito kung female ba tayo or male. Choose your age. So, ilalagay mo lang dito yung age. So, dito nilagay ko 22 to 35 years old dahil meron pagpipilian na bracket, okay? Sa location nyo, importante na ilagay nyo din yung mga tamang sagot dito. Katulad nyan, which region? So, NCR ako. And after that, papipili na tayo dito ng issue. So, depende yan kung anong e-wallet ba or bangko or pwede rin naman na pawn shop. So, depende kung saan kayo naka-encounter ng problem. For example, sa may GCash, ito yung mga pagpipilian ko. So, under ng account management issue, meron ditong select issue, and meron din ditong fraud, and interest rate, and madami pang iba. So, scroll nyo lang papuntang left or papuntang right, depende kung ano yung gamit yung device. So, once makapag-select issue na tayo, katapat nung concern category dito, tatanungin na tayo kung anong account management issue did you face. So, kung ano yung pinili nating issue dito, tatanungin na tayo sa pinaka-direct na tanong. So, ano nga ba yung i-complain natin? So, for example, ang napili ko dito, account management issue. Ang ilalagay ko na dito,
yung direct na problem na na-encounter ko. Pero dahil wala naman sa pagpipilian etong sinulat ko and kailangan ko daw pumili talaga dun sa available lang na options, piliin na lang natin yung pinakamalapit. So, ang pinili ko dito, documents or product release. So, pinapakita ko to sa inyo para ma-idea kayo kung ano nga ba step by step or kung ano nga ba yung mga tatanungin sa inyo. Don't worry dahil meron naman pagpipilian dito and yung mga tanong dito parang yes or no lang, okay? Saka details lang ng inyong account or details lang ng inyong pagkatao. Anyway, nothing's funny. So, dito, i-describe na natin yung issue natin in detail. So, sa pag-describe ng ating issue, kailangan ma-form nyo siya sa medyo mas maikse, okay? So, kailangan yung pinaka-keywords ng ating problem. But since yung akin kasi ang tagal na, since December 16 pa lang, and umabot na ng ilang araw, so ang haba ng explanation ko. So, makikita nyo naman yan sa ating monitor. So, once may input na natin dito, magbibigay siya dito ng verification. So, your complaint is about forex payments or remittance. Is this correct? So, itatype lang natin dito yes or no. Tapos, makikita nyo naman, hindi ko na isa-isahin. Pero kapag wala doon, katulad dito, choose a specific online payment channel. So, dahil wala sa pagpipilian, ang tinype ko dito or ang pinili ko yung other. So, tatanungin na tayo kung magkano nga ba yung amount na involved. So, ilalagay natin dito kung magkano nga ba. Pinaka-final na kailangan natin gawin, mag-upload tayo ng supporting documents para maimbestigahan nila yung case natin. And remember na yung limit for all attachments is 15 MB or maximum of 10 files only. So, ang maximum natin 10 files. So, wag tayo mag-upload ng MP4 or video file format. So, kung wala naman kayong evidence or wala kayong ma-upload, i-type nyo dito no attachment. Pero kapag wala kayong in-upload na any picture or screenshot, mas mahina yung magiging case natin. So, importante na mag-upload tayo. Okay lang naman kahit mas mababa sa bilang ng 10. Pinaka-final, tatanungin tayo kung tama nga daw ba yung pagkakaintindi nila sa ating complaint. So, itatap mo lang dito yung yes or no. Now, after that, i-confirm na dito na I will now refer this complaint to your BSP supervised institution. You should receive an answer from them within 15 days. So, meron na tayong BSP case reference number. So, pwede natin itong i-monitor din. And kailangan maka-receive na din tayo ng answer doon sa e-wallet na kino-complain natin. For example, sa GCash, kailangan maka-receive tayo ng answer nila within 15 days. Kapag hindi tayo satisfied dun sa naging reply ng institution, for example, ng GCash, pwede ulit tayo mag-submit dito. So, itatap lang natin dito yung existing complaint. So, dahil wala naman dito pagpipilian, i-type nyo na lang existing complaint, okay? Or pwede rin tayo mag-send ng email sa kanilang email address. So, for example, nag-email na sa atin or nag-send na si GCash ng reply sa ating problem, pero hindi natin nagustuhan yung sagot, pwede naman tayong bumalik dito sa Bangko Sentral ng Pilipinas and i-tap natin dito or i-type natin dito existing complaint. But for now, maghihintay na lang muna ako ng response from GCash kung ano yung sasabihin nila. So, ganun lang mga kabomboms na ituro ko na sa inyo kung paano nga ba mag-reach out or mag-complain gamit yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Kung medyo naguguluhan kayo or hindi nyo naiintindihan, pwede nyong i-comment yan sa ating comment section at sasagutin namin pag may time kami. Thank you for watching and stay blessed.